So now, let's proceed to Ken puzzle. So before that, I would like to introduce myself. I am Awal Tumading from EB Islamic Studies, major in Sharia law. Today, we will tackle about Ken puzzle. So, what is Ken puzzle? Ken puzzle is a Japanese game. So, from the word Ken, it is a Japanese word which means cleverness. So, do you know that a lot of people say that Ken puzzle is a game that makes you smarter? So, okay, so let's define Ken puzzle. So Ken puzzle is a Japanese math-based puzzle similar to Sudoku, in that each row in column must have the digit appear exactly once with no repeats. So it is according to Pinnedale puzzle. So this is the example of Ken puzzle. So we all know that it is called row, and this part naman is column. So as the definition said, that kailangan daw is walang nare-repeat na numbers. So, example dito is 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3 din dito. So, bawal na example, may 2 dito, tapos lalagyan mo na naman ng 2. Now, sino nga ba ang nag-invent ng Ken puzzle? So, ang nag-invento ng Ken puzzle is si Professor Tetsuya Miyamoto. Isa siyang Japanese din. So, ginvent niya ang Ken puzzle during 2004. So, he believes in his philosophy that Ken puzzle is the art of teaching without teaching. So, bakit nga ba the art of teaching without teaching? So, malalaman natin yan sa kapag natapos na natin i-discuss yung Ken puzzle. So, before that, alam mo ba na si Tetsuya Miyamoto ay isang professor na ginawa niya yung Ken puzzle to improve the basic math of his students, and also para makalearn din or mas ma-improve yung mga logic ng kanyang mga student. Here's the importance about the Ken puzzle. So, di ba, similar lang yun kay Sudoku. So, before that, nakikita natin dito na may ano dito, like 3 by 3 na grid. So, alam mo ba na itong mga bold line na to is tinatawag na cage. While yung example, di ba dito is light line. So, hindi natin masasabi na dito na part is cage yan. Kundi itong dalawa is yan yung tinatawag na cage. Kasi nga, ito yung bold line. So, sa Ken puzzle is, pinagkaibahan nila ni Sudoku is may arithmetic sequence Ken puzzle. So, example dito. So, given na talaga yung mga dito si 3 plus, 3, 4 plus, and 5 plus. So, itong sa 3 plus na to is makikita natin na may sign na addition. So, yun nga yung sabi ni Tetsuya Miyamoto na para rin ma-improve yung mga basic knowledge ng kanyang mga student when it comes to basic math. So ngayon, paano nga ba i-play si Ken puzzle? So, the first is, the puzzle is played on an n by n grid. So, n by n grid. So, pwede siyang 3 by 3, 4 by 4, or 5 by 5, or 6. I think ito yung pinaka-basic na grid. So, it is called a 3 by 3 grid. So, the second one is, the goal is to fill the grid with numbers from 1 to n. So, kailangan daw is ma-full natin yung mga grid dito or mga cage dito, or mas sa madalian is yung grid. So, dapat ma-full daw natin dito. At, kailangan daw is no number can be repeated in a row or column. So, hindi nga, sabi ko nga kanina na bawal siya ma-repeat sa row or sa column. So, number 4 is, the grid is divided into cages. Sabi ko nga, yung di-divide yung, di ba, ito yung tinatawag natin na grid. So, di-divide siya sa cage. So, ito yung pag-divide niya. So, 1 cage, 2 cage, dito naman 3 cage, then 4 cage. So, the last one is that the numbers inside each cage must combine
to match the target numbers. So, kailangan, kada cage dito is may target numbers. Kaya, tulad ng sabi ko dito, na di ba 1 cage to? So, 3 plus. So, kailangan mong mag-isip ng number na kapag gi-add mo is equivalent to 3. I-play natin para mas maintindihan natin kung paano nga ba ito. So, as I said that this example is 3 by 3 na grid. So, makikita natin dito ulit na ito yung bold line and ito naman yung light line. So, before that, magbibigay muna ako ng trivia about Ken-Ken puzzle. Alam mo ba na yung Ken-Ken puzzle is a try and error na game. So, hindi hindi kapag na-solve mo yung 3 plus, example, 1 plus 2 is yun na yung result. So, kailangan mo pa rin yun gawin ng paulit-ulit para malaro mo ito. Hindi siya game na kayang ituro. Dapat talaga is gawin siya. So, ngayon, ito yung example natin. So, example dito. Di ba nakikita natin itong 3 plus? So, plus 2 guys ha. So, 3 plus. So, kapag nakita natin dito yung mga 3 plus, itong 3, 4 plus, and 5 plus, yan ay isang given na kapag i-add mo daw siya, is yan yung magiging result. Kapag i-add mo yung grid or itong dalawang grid, is magiging result is 3 plus. So, isang tips na may bibigay ko sa inyo is katulad lamang dito. So, makikita natin na isa lang siya, no? Isa ka cage at bold line din siya. So, kapag ganyan, na isa lang, it means that kung ano yung nakalagay dito is yun na yung answer niya. So, lagyan natin dito ng 3. So, dito naman tayo sa 3 plus. So, since 3 plus, ano nga ba yung kapag i-add mo yung dalawang digit is equivalent yun ng 3. So, sabihin na lang natin na 1 plus 2, di ba? 1 plus 2 is equivalent to 3. So, sabihin natin dito na 1 and 2. So, since makikita natin dito na column, 1, 2 is, parang masasabi na natin na dito na part is magiging 3. Kasi nga, sabi nila, yung magagamit dito na number is 1, 2, and 3. Bakit 1, 2, and 3? Kasi nga, ito ay 3 by 3. So, magagamit lang, dito lang tayo iikot sa numerong ito, sa 1, 2, and 3. So, ngayon, sabi ko nga na kapag sa column is bawal daw siya ma-repeat. So, it means that dito na part is magiging 3 dito. So, 1, 2, 3. So, dito naman tayo sa 4 plus. So, makikita natin na dito yung bold part niya ha. Dito. Yan. So, 4 plus. So, mag-iisip ka daw na kapag i-add mo yung 4, is equivalent doon is magiging, magiging 4. So, sabihin natin na 2 plus 1, wait, sabihin natin dito na, ay, bawal nga ma-repeat na. So, sabihin natin dito na 1, then dito is 2, and 1. So, 5 plus, dito naman tayo. So, ito yung cage ha. Ito yung bold line niya. So, 5 plus naman. Dito naman tayo mag-test. So, guys, 1 to 1. So, 3. Wait lang. 5 plus 3. So, dito naman tayo na part. So, ano yung naisip mo na kapag i-add mo siya is equivalent siya ng 5. So, di ba 3 plus 2 equals 5. So, sabihin, bawal dito yung 3, no? Kapag nilagay kasi natin dito yung 3, magiging error siya kasi nga may 3 na. So, sabihin na lang natin dito na 2. 2. Then, dito naman is, di ba 2 plus 3 is equals to 5. So, dito na part is magiging 3 to. So, as you see guys is, makikita natin dito na 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, or 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. So, walang na-repeat at may arithmetic sequence na nangyari. So, paano nga ba natin masasabi na may arithmetic na nangyari? So, example dito, di ba 1 plus 1 equals 2.
2 plus 1 equals 3. Or sabi ng professor natin na si Tetsuya Miyamoto, it improves math skills or the basic math of the students. Yun nga yung isa sa purpose kung bakit na ginawa yung Ken-Ken puzzle. And the second one, it enhances logical thinking and problem solving. So, as I said earlier, that it enhances also the logic or basta sa logic ng student natin. So, while na-improve yung math skills or math basic skills ng student, is na-improve din yung logical thinking ng mga estudyante. At hindi lamang ito nagtuturo ng mga improvement, dahil nga isa rin ito sa mga fun and challenging game like Sudoku. Pero ito ay mas mahirap siya compared sa Sudoku na ito ay may mga ganito siya, like mga target number. So, I think that's all, and thank you for listening.